Clyde, I'm busy. Tipid na sagot ng binata pero tinedma to ng dalaga at lumapit pa sa kanya. Yumuko ito at tumalik pa sa kanang pisngi. Ganito ba ang sumalubong ng bisita? Hindi kita inaasahan kaya as far as I remember. Wala kang appointment sa akin. Come on, Clyde. Hindi mo na kami sinipot nung isang gabi. Hindi ko na nag-agree sa family dinner dahil busy ako. Galit ka pa ba sa akin? For what? Saan nangyari? Malungkot na wika ng dalaga. I was so reckless, I know. Sabihin na natin na sa loob ng 7 taon, siguro na bored na ako. Wala na akong time sa akin at kailangan ko lang ng happiness. I knew I made a mistake at pinagsisisihan ko na yon. Bakit di mo ako kayang bigyan ng second chance? I don't ask your explanation, Yvonne. Kung pumunta ka dito para lang sa ganyan, sorry, pero sinasayang mo lang oras ko. Diretsahang wika ni Clyde. By hook or by crook, magpapakasal tayo. I will be your wife, whether you like it or not, at darating ang panahon na babalik tayo sa dati. Get out, Yvonne. Napamewang ang dalaga at napailing. Really, Clyde? Hanggang ngayon, wala kang pinalit sa akin, kaya't alam kong mahal mo pa rin ako. Nasasaktan ka lang sa nangyari but believe me, nagsisisi talaga ako. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Anyway, nakapagplano na kami ng engagement namin last night. Okay yun para mas lalo makilala ang business mo at ang pamilya ninyo? Di sumagot ang binata kaya napailing si Yvonne tsaka lumabas ng opisina nito. Sinundan ni Clyde ang tingin ng dalaga. Nang mawala sa paningin niya sa kanya muling tinoon ang tingin sa computer. Abot langit ang galit niya rito at sinusumpa niya kapag bumalik man to hindi niya to patatawarin. Buong akala niya mag-aaral lang to kahit bumalik sa Australia pero nang isurpresa niya sa apartment nito siya ang nasurpresa nang lalaki nagbukas sa kanya at nagpakilalang ka-live-in ng kasintahan. Lalong gumuho ang mundo niya nang aminin ni Yvonne na nawala na ang pagmamahal nito para sa kanya dahil puro lamang siya trabaho. Kung nagtatrabaho man siya para naman yon sa future nilang dalawa. Buo ang tiwala niya rito pero iniputan lamang siya sa ulo. Ano to? Tanong ni Amara nang ilapag ni Clyde ang white dress sa harapan niya kasama ng puting sapatos. Damit, magbihis ka, aalis tayo? Saan? Sa halip na sagutin, pumasok ang binata sa kwarto nila at nagpalit ng damit. Ayusin mong sarili mo? Sabi ni Clyde nang sundan siya ni Amara bitbit ang puting bestida. Clueless man, sumunod na lang si Amara at nagpalit ng damit. Pinusod niya ang buhok at naglagay ng konting pulbo at lip gloss. Okay ka na niyan? Tanong ni Clyde na sinulyapan ang dalaga sa salamin. Okay na. Di ko naman alam kung saan tayo pupunta eh. Naupo siya sa kama at pinanood si Clyde na nagbibihis ng formal na damit. Lumapit ito sa kanya at yumuko, kinuha ang sapatos at ipinasot sa kanya. Ako na. Nahihiyang sabi ni Amara pero tila bingi si Clyde hanggang sa nasuot niya na ang dalawa. There! Ani Clyde na tila satisfied sa nakakita. Shall we? Tumungo ang dalaga, sumunod kay Clyde palabas ng unit nila. Mula nang tumungtong siya rito, ngayon pa lang siya nasikatan ng araw. Pinagbuksan sila ni Rino ng pinto. Habang nasa biyahe walang imik si Amara. Nag-uusap ang dalawa pero tungkol naman sa business ng mga ito. Naging interesado siya nang ang topic nila ay tungkol sa ilo-launch na jewelries. Napabuntong hininga siya. Pangarap din niya makatrabaho at gumawa ng mga disenyo ng damit at jewelries pero wala siyang sapat na experience at diplomang hawak kagaya ng mga empleyado ng CA company. Kahit dating employee ang ama niya at mataas ang katungkulan, minsan never pa niya ako sinama sa opisina. Si Ana lang. Mahilig ang mama niya sa fashion design at dito siya nagmana. Sa katunayan ng ina niya ang gumagawa ng mga damit niya noong nabubuhay pa ito. Nandito na tayo. Sabi ni Clyde kaya napatingin si Amara sa labas. Anong gagawin natin dito? Tanong niya. Sumenya si Clyde kay Rino na lumabas muna matapos iabot dito ang isang folder. Mga papers mo yan, NSO birth certificate at kung ano pang requirements natin. Pinaasikaso ko na kay Rino. Bakit? Pinaimbestigahan ba siya nito? Today, we're getting married. What? Bulalas ng dalaga na gustong matawa pero mukhang seryosong kaharap. Here's the contract. Pero teka, bakit? Naguguluhan siya sa nangyayari. It states there na after ng kasal, makakapagtrabaho ka pero sa akin ka uuwi araw-araw. Meron ding prenup contract. Basahin mong iba at kung may gusto kong palitan, sabihin mo lang. Wait, ikakasal tayo? Ngayon? Yes. Pero bakit ako? Bakit?
Madami naman dyan at diba katulong lang ang turing mo sa akin? I have nothing na po pwede mong maipagmalaki. Papayag ka o babalik ka sa inyo? Madali naman akong kausap. Hindi kita maintindihan. It benefits sa atin dalawa. Do I have a choice? Mahinang tanong niya. Yes, buka baka at magpakasal tayo. That's the only option na maibibigay ko. Ani Clyde at binuksan ang pinto ng sasakyan. Tara na! Lutang na bumaba si Amara. Sa edad na 27, hindi niya akalain na may kakasal pa siya kahit na never naman niyang pinangarap. Di kasi maganda ang nakita niya sa ama dahil niloko lang nito ang kanyang ina kaya't sinumpa niyang kahit kailan hindi siya mag-aasawa. Pero eto ngayon, papasok siya sa loob kung saan naghihintay ang magkakasal sa kanila o mas tamang sabihin na secret wedding nila. Aalis ako. Hindi ako matutulog dito mamaya. Ani Clyde. Kanina lang natapos ang kasal nila pero aalis na ito kaagad. Sige, ingat ka, sagot ni Amara. As if na masabi pa niya. Feeling niya kahit anong gawin ni Clyde. Ito rin na masusunod kahit na tumutol pa siya. May laman pa naman ang ref natin. Kapag wala na't may gusto kang kainin, mag-order ka online. Nasa sayo naman ang isang credit card ko o di kaya tawagan mo si Rino para magpabili ka. Sapat pa naman ang pagkain sa ref, aniya. Okay, good. Huwag ka magpapapasok kahit nakailang bell na ha. Remember, ako lang nakatira dito. I have a key kaya hindi ako magdo-doorbell. Tumungo ang dalaga. Lumapit si Clyde at hinilikan siya sa mga labi. Bye! Ani Clyde at lumabas na ng unit. San ba tayo, sir? Tanong ni Rino. Surigao, sagot ni Clyde kaya dumiretso sila sa airport. Nakapagpabook ka na ba? Ha? Magbubok ba? Damn! Ani Clyde na nakalimutang magpabook. Tingnan mo kung alin na may available flight pa sa Surigao. Wait, tawagan ko lang ho si Jessie. Ani Rino na ang tinutukoy ang girlfriend niyang overall secretary ng company. Marami silang connection, kaya bago pa sila makarating sa airport, nakabook na sila ng business class ticket. Paglapag sa Surigao, dumiretso sila sa hotel. Mamayang gabi pa ang meeting kaya magpapahinga ka muna sa room mo, sabi ni Clyde. Sige boss. Pinasok ni Rino ang gamit ni Clyde, saka pumunta na sa sariling kwarto. Nahiga muna si Clyde at pinanood ang CCTV ng condo unit niya. Zinom niya ang ginagawa ni Amara sa sala. Kagaya na nakagawian, gumuguhit na naman ito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Rino. Bumili ka ng maliit na sewing machine. Boss, marami pa naman tayong sewing machine eh. Nakakabili lang natin last month. Isa lang ang kailangan ko na pambahay. Oh, sure. Ani Rino kaya tinapos na ni Clyde ang usapan nila at sinubukan na makaidlip na muna. Nang tumunog ang alarm clock, agad bumangon si Clyde at nagpalit ng damit. Tumungo sa business meeting nila ni Mr. Tan. Naging maayos ang usapan at pagkatapos ng dinner, tumungo na sila sa company building nito para makita ang sample ng ginto mula sa pinagminahan nila. We have different stones then. Ani Mr. Tan sabay pakita ng sample stones nila. Silang may hawak ng mining industry dito sa Surigao. Satisfied naman si Clyde sa nakita. Okay, Mr. Tan, I'm gonna sign our contract. Pero gusto ko makita bukas ang mining site ninyo. Anito, ito na ang magiging main supplier nila. I'm happy to hear that, sabi ni Mr. Tan. Bukas, itutour kita. Wala na siyang magawa kahit niligpit niya ang kalat sa mesa at nanood ng Netflix. 3 araw nang hindi umuwi si Clyde pero nitawag, hindi naman ito ginawa. Nakaramdam siya ng lungkot nang wala man lang nag-text or tumawag sa kanya. Sanay siyang walang kaibigan at pamilya pero mas lalo niyang napatunayan na wala talaga siyang halaga sa pamilya. Ni kamusta sa ama wala siya natatanggap. Bakit kanya na mukha mo? Napalingon siya kay Clyde na naguhubad ng sapatos. Oh hi, bumalik ka na. Aniya? Yup, miss me? Biro ng binata pero di sumagot si Amara. Mariligo lang ako. Miss me? Biro ng binata pero di na sumagot si Amara. Mariligo lang ako. Magpalit ka ng damit. Aalis tayo? Saan? Basta. Sagot ni Clyde at dumiretso sa shower dahil nanlalagkit na siya. Nagpalit ng damit si Amara at nang matapos si Clyde, umalis sila patungo sa Guadalupe. Na makapasok na mangha si Amara sa nakita. Patahian ito at ang daming mananahi sa loob. Halika! Yaya ng binata at saka hinila siya sa elevator at pinindot ng basement.
Paglabas, bumulaga sa mga mata ni Amara ang iba't ibang klase ng kulay ng tela. Wow, ang dami! Halos mapatili siya sa saya. Mamili ka ng tela, pwede ba? Oo naman. Kunin mong lahat ng gusto mo. Di ba mahilig ka mag-sketch, so I assume na marunong ka rin manahe. Wow! Oh my God! Ni hindi niya matago ang kasiyahan. Ito na ang pangarap niya mula bata pa. Ang makapagpatayo ng sariling patahian pero malabo na dahil wala namang suporta mula sa ama. Gawan mo ako ng tuxedo at pants kit mamili ka ng telang gagamitin. Ha? Kinabahan siya sa narinig. I am your first client, ani Clyde. Pero napakagat siya sa ibabang labi. Di ako magaling at never pa ako nakagawa ng damit. Oo nga't may maliit na sewing machine sila sa bahay pero ang mga ginagawa niya parang manika na damit lang. Then it's time na gumawa ka. Pero paano kung pangit? Napakagat ulit siya sa ibabang labi. Ako ang manghuhusga. Ani Clyde at hinawakan siya sa baba tsaka tinaas sa mukha niya. Let me bite your lip for you. Ani Clyde at maring hinalikan siya sa mga labi, banayad na kinagat ang lower lip niya. Mabilis tinulak niya si Clyde na marinig ang yapak na papalapit sa kanila. Titingin na ako sa tela, ani at iniwan ng asawa. Ang lakas ng kalabog ng dibdib niya sa kabana baka may makakita sa kanila. Kuya, pakibigay ho ang mga kakailanganin niya. Sa labas na ako maghihintay. Bini ni Clyde para magkaroon ng freedom si Amara na mamili ng gusto niya. Pagkatapos ng kalahating oras, tumabas na si Amara. Bit-bit ang telang napili niya. Do you have everything na kailangan mo? I think so. Sagot niya at saka nginitian si Clyde. Tara, let's go home. Pagdating sa bahay, nanlaki ang mata ni Amara na makita ang sewing machine sa loob ng bahay. Oh my, saan galing to? Dilalayan ni Rino kanina habang nasa factory tayo. Sagot ni Clyde. Do you like it? Yes, agad na tugon niya. Good. Now you can make me my tuxedo. I cannot promise na magaling ako but I will try my best. May sketch ka? May mga nag-guhit ako noon pero hindi ko alam kung magugustuhan mo. Pipili ako, nasa na sample mo? Mabilis tumalima si Amara at kinuha ang matagal niya ng ginuhit. Here, meron akong 4 na sample pero kung wala kang matipuhan gagawa ko ulit. Ano bang gusto mo? No need na, try mo tong isa. Gusto ko white lang. Sir, susubukan ko but first, kailangan ko ng measurement mo? Nakita niya kumpleto ang gamit sa sewing machine. Sure. Kinuha niya ang tape measure at nagsimulang sukatan ng binata. Taas mo yung kamay mo. Kunin ko lang ang waistline mo. Wala sa likuran, halos payakap na siya para makuha ang waistline ng asawa dahil ang lapad ng katawan nito. Nasa singhot niya ang bango ni Clyde kaya napangiti siya. Sino mag-aakalang matutupad niya na ang pangarap niyang makagawa ng damit? Lumipat siya sa harapan ni Clyde at sinukat ang balikat nito pero hinapit siya ni Clyde sa bewang. Susukatan pa kita? I'm not in the mood na nakatayo rito doing nothing, wika ni Clyde. Sinusukatan kita kaya wag kang gumalaw. We can do it later, ani Clyde sabay buhat sa asawa. Hey, hindi pa ako tapos, reklamo ni Amara. Baba mo muna ako. Di pa rin naman tayo tapos sa honeymoon natin kaya mamaya na yan. Ibang bagay munang sukatin mo. Pilyong sabi ni Clyde sabay lapag sa asawa sa malambot na kama. Mag-honeymoon muna tayo. Walang nagawa si Amara nang naglaro na ang mga labi ng asawa sa iba't ibang parte ng katawan niya. Rino, di ba hiring tayo ngayon? Tanong niya matapos ilapag ni Rino ang kape niya at naupo sa harapan niya para tulungan siya sa gagawin. Yes, boss. Ipapasok mo ba si Madam Amara? Nakangiting tanong niya. Magaling ka ring magbasa ng isip, ano? Feel ko lang. Napakamat naman siya sa ulo. Siyempre, nagpabili ka ng gamit niya sa pananahi. So feeling ko, yun din ang iniisip mo. Ilan ang kailangan nila? Na mananahi? Siguro mag-hire pa sila ng mga 20, sir. I mean, designer, sagot ni Clyde. Oh, hindi ko alam pero konti lang. Ang dami nga rin nag-aabang na mag-a-apply eh. Interview yata today? I see. Bigyan mo ng slot si Amara. Sir, okay lang ba na malaman nilang may asawa ka na? Walang makakaalam na asawa ko siya. Pero sir, gamit na niyang apelido mo. Ah, sa pagkadalaga palang gagamitin niya. Pwede rin, sabi ni Rino. Tiyak marami magugulat kapag malamang kasal na ang CEO nila. Kapag may makalabas na kasal na kami, ikaw ang malalagod. Pagbabanta ni Clyde dahil ito lang naman ang witness nila at ang mayor. Pero boss,
Di ba maalarma ang mga nandito kapag malamang ama niya si Armando? Alam mo naman, mainit ang pangalan ng tatay niya sa mga empleyado. Alam ata nila na kaya siya pinaalis dahil sa pagnanakaw eh. Paalala ni Rino. Middle name niya ang gagamitin niya rito. Di naman nila alam na siyang anak ni Armando dahil si Ana lang ang pinakikilala nito. Sagot ni Clyde. Sir, paano kung may magtanong? Kailangan sa credentials niya ang... Hindi siya dadaan sa kanila. I-direct hire mo siya pero kay Jessie mo siya padaanin. Sabihin mo highly recommended siya since malapit ka sa akin. Walang magtatanong? Ani Clyde. Copy, boss? Nakangiting sabi ni Rino. Wala naman siyang masabi basta't ang boss ang nag-utos pero masyadong biglaan ang mga desisyon ng boss niya lately. Nagulat siya nang isama nito si Amara sa bahay at biglang nagpakasal pa. Hindi nga niya alam kung paano ba nagkakilala ang dalawa. Pero sang team natin siya ipapasok. May 4 na team sila at every week kailangan nilang magpasa ng mga bago at trend na designs. Kung sino may malaking sales pagkatapos ng buwan, may bonus din. It's a healthy competition kasi alam niya, hindi magkakasundo ang designer kapag isang team lang. Malayo silang lumipat or mamili na makakasama. Kina Elisa mo siya isama? Sabi ni Rino. Pero di naman sa pang-ano ha, sila ang team na mahina, boss. Alanganing wika ni Rino. Never pa nag-top sale ang mga gawa nila at madalas may kapalmakan kapag gagawin ng disenyo. Kaya nga, sa kanila mo siya isama. Gumawa man siya ng kapalpakan at least hindi na bago sa team. Kung sa top designer niya isasalang si Amara, baka magtanong ang mga to kung paano nakapasok at konting mali lang mapuna nila. Sure ka? Yes. Make sure na walang makakalam ng background niya lalo na't wala pa siyang experience. Boss, okay na siya. 2 silang malalagay kina Elisa. Good. Okay na bang papers niya? Walang magtatanong. Maayos ang pagkakagawa ng resume niya. Isa pa ay sasuggest sa mga nag-file ng interview kaya walang magtatanong. Siguraduhin mo lang. Ayoko ng issue. Kung hindi kayo ng jowa mo ang malalagot. Pagbabanta ni Clyde. Kailan na sila mag-uumpisa? Monday na. May 3 days pa siya. May gagawin ka pa? Wala naman na. Naghihintay lang ng iuutos mo. Punta ka sa Toyota. Gagawin ko ho? Bumili ka ng kotse para kay Amara. Anong kotse? Kahit ano, ikaw bahala. May driver's license siya kahit sigurado marunong siya magmaneho. Okay, kahit ano. Panigurado ni Rino. Ayoko nang ulitin pa, Rino. Okay, sabi ko nga boss, kahit ano. Wika ng assistant at tumalima para bumili ng nasasakyan. Iho! Masiglang bati ng ina nang pumasok ito na may dalang cupcake. Look kung anong dala ko. Nakikita ko ho. This is strawberry cheese cupcake na favorite mo. Busog ho ako nakapagmerienda na ako. Masarap to. Kilala mo naman na nag-bake kaya't alam mong ito ang pinakamasarap na cupcake sa buong mundo. Pangungumbinsi pa ng ina. Mom, pwede bang wag mo na ako itulak pa kay Yvonne? Dahil ayoko na po talaga. Please nang. Nilapag ng ina ang cupcake at naupo sa harapan ng anak. Just give it a try. Lahat naman nagkakamali. Isa pa, makabenefit ka naman kapag makasal na kayo Siya lang ang heredera ng pamilya nila. Sakto sa business mo. Nakapag-deal na ho ako kay Mr. Tan, kaya hindi ko sila kailangan. Pero kailangan mo pa rin ang mataas na kalidad ng mga gamit at wala yun dito sa Pilipinas. Anong klaseng bato, diamonds, pearls, name it, meron sila. This is not just about business, Mom. This is my life. Giit ni Clyde. Mahal niya ang ina pero di niya kayang sundin ang gusto nito. Pareho lang sila ni Yvonne na solong anak pero hindi siyang taong kumakapit sa mga magulang kahit sobrang yaman na nila. May gusto siyang patunayan at hindi siya hihingi ng tulong sa mga magulang. Pero alam mong kaya kang gipitin ng mga Balenciaga kapag hindi ka pumayag sa gusto nila. Masyado naman ata silang sakim kapag gagawin nila yan. In the first place, hindi ako ang nagloko. Nando na tayo pero be matured enough, Clyde. Minahal mo siya noon, kaya magagawa mo ulit mahalin siya kapag matutunan mo na siyang patawarin? Mahirap ang hinihingi mo, Ma'am. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Napatawad ko na siya pero hindi ko na kaya makipagbalikan pa. Malungkot na pinagmasdan niya ang anak. Mabait si Yvonne na bata dahil nasubaybayan niya ang paglaki ng dalawa. Nagulat nga lang siya na malaman ang hiwalay nila. Aminado siyang may pagkukulang din ng anak lalo na't attention seeker talaga si Yvonne at hindi yun ibigay ni Clyde dahil busy sa pag-usbong ng business nito. Anyway, nakapagplano na kami ng kasal mo, Clyde. Kung hindi ka makikipag-participate sa preparation, at least sumipot ka sa engagement at wedding day ninyo. Hindi mo ako naiintindihan, Mom. Maiwan na kita.
Paalam ni Christina. Please, pakidala ng cupcake. Pero hindi na siya pinansin pa ng ina. Tumayo siya at lumabas nang tumawag na si Rino na nakabili na ng sasakyan. Sir! Tawag ni Elisa na humabol pa sa kanya. Hinahanap ko si Rino pero hindi ko siya mahanap. Itatanong ko lang ho sana kung kailan darating ang bagong table at upuan sa bago naming kasama. Sa Sabado, ipapaayos kong opisina ninyo. Sagot ni Clyde. May kailangan ka pa? Wala na ho. Thanks. Dumiretso si Clyde sa parking lot at nagmaneho pa uwi. Hi, maaga ka ata. Wika ni Amara na nagulat nang pumasok ang asawa. Busy ka? Nagtahi na ako ng tuxedo mo, sagot niya. Mamaya mo na ipagpatuloy, halika muna sa baba. Yaya ng binata. Ngayon na? Yup. Tumayo si Amara at sumama sa binata sa parking lot. San ka na? Tanong ni Clyde nang tawagan si Rino. Wait, saan? Boss! Sigaw ni Rino nang bumaba sa itim na kotse kaya't lumapit ang mag-asawa sa kanya. Saan ang sasakyan? Ito boss! Sagot ni Rino sabay turo sa sasakyan pero lumang model na talatang second hand. Boss, di naman siya mayaman at kapag maganda at bagong bibilhin ko hindi kaya magtaka mga kasama niya? Paliwanag ni Rino. Siyempre mababa lang sahod niya. Paano niya ma-afford ang bumili ng mamahaling sasakyan? Dapat low profile pa rin siya, hindi ba? Tahimik lang at naguguluhan si Amara para sa pakikinig sa dalawa. Marunong ka naman magmaneho, di ba? Oo, madalas ako naghahatid sa kapatid ko sa paaralan, sagot ni Amara. Di lang tagalinis ng bahay, madalas driver din siya ng pamilya. Here, sabi ni Rino sabay abot sa kanya ng susi na sasakyan. San ko kayo ipagmamaneho? Tanong ng dalaga. Sa'yo na ang sasakyan na yan? Ani Clyde kaya't nanlaki ang mga mata ni Amara. Kailangan mo yan kapag pumasok ka na sa trabaho? Hindi pa ako nakakahanap ng mapapasukan ko. Naghahanap pa ako ng mag-uumpisa ka na sa Monday. Ani Clyde kaya napakunot ang noo ni Amara. Sa CA Company. Ala pero hindi pa ako nakakapag-apply. You're hired na, sabi ni Clyde. Ha? Pag-usapan natin yan mamaya, sabi ni Clyde. Pero eto na muna ang sasakyang gagamitin mo para hindi ka na mag-commute. Congrats at welcome sa CA Company, madam. Nakangiting sabi ni Rino. Umuwi ka na. Utos ni Clyde kaya't umalis na ang assistant. Oh my, seryoso? Di makapaniwalang tanong ni Amara. Oo, pero middle name mo ang gagamitin mo at wag mong ipapaalam sa lahat na anak ka ni Armando. Higit sa lahat, hindi tayo magkakilala, sabi ni Clyde. Anong gagawin ko? Tanong ni Amara. Fashion designer. Sagot ni Clyde kaya't nanlalaki ang mga mata ni Amara. Hindi nga. Kailan pa ako nagsinungaling, Amara? Napatutob sa bibig ang dalaga kapag kuwan, niyakap niyang asawa pero agad din namang lumayo. Thank you, sorry ang saya ko lang, sabi niya. Promise pagbubutihin ko talaga. Just do your best, Amara. Hindi kita tutulungan, kaya't huwag kang kampante. Sa opisina, empleyado kita at hindi asawa. Promise, pagbubutihan ko talagang trabaho ko. Pangako ni Amara. Di niya sasayangin ang tiwala ng asawa at pagkakataong makatrabaho sa pinapangarap niyang kumpanya. First day, simpleng pantalon at white t-shirt ang suot niya, terno ng sneakers. Maaga pa siyang nagising para maganda ng breakfast ni Clyde. Sinulyapan muna niya ang mahimbing na tulog nito. Bago dahan-dahang umalis, masiglang bumati siya sa gwardya. Bago ka rito, ma'am? Yes ho, trainee pa lamang ho ako, sagot niya. Usapan nila under supervision muna siya ni Elisa.